Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ay ang Inside Out 2, halina't simulan na natin. Makalipas ang ilang taon, kakalipas lamang ng ika-13 kaarawan ni Riley Anderson at malapit na siyang pumasok sa high school. Mahusay na nagawa ni na Joy at ng ibang mga emosyon na sina sadness, fear, anger, at disgust ang pagbuo ng sense of self ni Riley. Habang dumaraan sa puberty, nakakaranas si Riley ng maraming pisikal at emosyonal na pagbabago. Masaya sina Joy at ang iba pang emosyon na hindi nagbago ang personalidad ni Riley sa kabila ng maraming pagbabago, na isang malaking ginhawa para sa kanila. Hindi lamang ang kanyang mga alaala ang nakakatulong sa pagpapanatili ng iba't ibang personality islands, kundi nakatulong din ito sa pagbuo ng kanyang paniniwala sa sarili at sa iba. Nagkaroon ng mga kaibigan si Riley, ito ay si Grace, ang mahiyaing batang babae na nagpresent sa harap ng kanyang mga kaklase ngunit nahulog ang mga baryang dala niya kaya't siya ay pinagtawanan ng kanilang kaklase, dahil dito siya ay tinulungan ni Riley ganun rin ang isa pang kaibigan ni Riley na si Bree, at doon nagkaroon ng sense of self si Riley. Ang tatlong batang babae ay naging matalik na magkakaibigan, sila ay sabay-sabay na sumali sa hockey club sa kanilang paaralan nang sila ay mapansin ng isang coach na si Coach Roberts, isang kilalang coach ng Firehawks team, at ito ay napahanga sa pinakitang kagalingan sa paglalaro ng hockey at teamwork ng tatlong batang babae. Inimbita ni Coach Roberts sina Riley sa isang hockey camps kasama ang kanyang team. Si Riley ay sobrang natutuwa dahil siya ay isang tagahanga ng Firehawks at ito'y kanyang makakalaro. Kinagabihan, kinausap si Riley ng kanyang magulang dahil halo-halo ang kanyang emosyon. Siya ay masaya at kinakabahan. Nag-umpisang mag-overthink si Riley at nag-alalang baka siya ay mabigo at hindi makapasok sa Firehawks team. Ang kanyang ina ay may tiwala sa kanyang kakayahan. Sa kanyang isipan, kinuha ni Joy ang isang hindi na kailangan na memorya at ito'y itinapon para hindi na madagdagan ang iba pang iisipin ni Riley. Sumang-ayon ang ibang emosyon at sinumulan nilang alisin ang mga hindi kailangan na memorya at panatilihin lamang ang masasayang memorya, at itinago nila ang ibang core memories sa long-term memory. Kinuha ni Joy ang isang special memory galing sa belief system. Si Sadness ay nagtatakang sumama kay Joy sa underground at nakita ni Sadness ang iba't ibang klaseng sinulid na naglalaman ng mga special memories ni Riley at ito ay ang bumubuo ng self-of-sense ni Riley. Nung gabing iyon nagising si Joy at ibang emosyon sa alarm ng puberty. Lahat sila ay nagulat sa tunog ng alarm at nataranta sa nangyayari. Tinanggal ni Joy ang alarm button at ito ay itinapon. Akala nilang lahat ay naresolve na nila ang problema ngunit isang malaking bola ang tumama sa salamin ng headquarters at ito ay nabasag. Kasunod nito ang pagdating ng mga crew na nagtatrabaho sa isipan ni Riley. Hindi pa man nila natatapos ang pag-aayos sa mga bago at upgraded console ng emosyon ay nagising na si Riley, kaya't iba't ibang emosyon ang ipinakita ni Riley nang siya ay magising. Sa kanilang paglalakbay patunong camp, sabik at masaya si Riley dahil makakalaro na niya ang Firehawks lalo na ang kanyang idolo na si Valentina. Ang kapitan ng pinakamagaling na miyembro ng koponan. Napansin ni Joy at ng ibang emosyon na si Bree at Grace ay hindi nasasabik sa ikinukwento ni Riley, tila may itinatago sila kay Riley, dahil sa pagkataranta nasabi bigla ni Grace na hindi sila parehas ng school na papasukan. Nagulat at nalungkot si Riley sa narinig sa kaibigan, at nagkunwaring ayos lamang ito kay Riley upang hindi na mag-isip ang kanyang mga kaibigan. Sila ay nakarating na sa camp at habang naglalakad si Riley patungo kay Grace at Bree, hindi sinasadyang nabangga niya si Valentina. Hindi alam ni Riley ang gagawin dahil siya ay nataranta. Si Joy at ang ibang emosyon ay gumagawa ng paraan ng biglang naging kulay orange ang console at sila ay nagtaka. Biglang lumabas ang isang bagong emosyon na si anxiety. Kasama nito ang iba pang mga bagong emosyon na si envy, embarrassment at ennui. Kinumbinsi ni Joy ang ibang emosyon na bigyan ng pagkakataon ng mga bagong emosyon dahil ito'y makakatulong rin kay Riley. Nag-offer si Val kay Riley na sila ay gagala at iniwan ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Joy na mas kailangan makasama ni Riley ang kanyang kaibigan na si Grace at Bree sa katapusan ng linggo. Sinabi ni Anxiety hindi nila malalaman ang mga mangyayari sa 4 na taon ni Riley sa eskwelahan. At lahat ng emosyon ay may kanya-kanyang trabaho at ang kanyang tungkulin ay protektahan si Riley sa mga bagay na makakasama sa kanya. Nang sila ay makarating sa locker room nakilala ni Riley ang iba pang miyembro ng Firehawks at habang masayang nagkukulitan ang magkakaibigan, hindi nila napansin si Coach Roberts na pumasok sa locker room at sila ay pinagalitan. Kinuha ni Coach Roberts ang telepono ng bawat isa at bilang parusa sila ay tatakbo sa ice hockey rink. Ang iba ay nainis at nagkaroon ng masamang impression kila Riley. Narinig ni Riley ang pag-uusap ng koponan tungkol sa kanya. Nalungkot dito si Riley at sa kanyang isipan. Si Anxiety ang kamontrol dito at nagtagumpay sa kanyang ginawa. Nahirapan sa pagpili ng koponan si Riley sa kanilang unang laban.
dahil si Anxiety ang kamontrol sa isipan ni Riley, pinili nito ang koponan ni Val. Sinabi ni Joy na dapat si Grace at Bree ang kakampi niya sa laban na ito, ngunit iginiit ni Anxiety na mas kailangan nilang isipin ang future ni Riley. Sinabi ni Joy na hindi hahayaan ng sense of self ni Riley na iwanan ang kanyang mga kaibigan. Mabilis na tinanggal ni Anxiety ang sense of self at ito'y itinapon. Lahat ay nagulat sa ginawang ito ni Anxiety at sinabi nitong sila ay gagawa ng panibagong self of sense. Pilit nilang pinipigilan si Anxiety sa mga iba pa nitong gagawin ng inutosan ni Anxiety si Embarrassment na sila ay ilagay sa bote at dalhin sa vault kung saan itinatago ni Riley ang kanyang mga sekreto. Sila ay nataranta at hindi alam ang gagawin nang makita nila si Bluey, ang paboritong palabas ni Riley nung siya ay bata pa. At si Lance/Blade, ang video game character na crush ni Riley. Nang mabigo si Lance na basagin ang salamin, binasag ni Deep Dark Secret ang bote gamit ang kamay nito. Iminungkahi ni Bluey na tumawag kay Patchy para humingi ng tulong, binigyan sila ng dinamita nito upang mabuksan ang vault. Sinubukan silang hulihin ng mga mine cops ngunit nauwi sila sa pagkatrap sa loob ng vault dahil sa sunod-sunod na hindi magandang pangyayari. Pagkalabas nila, nagpasya sina Joy na kailangan nilang kunin ang sense of self ni Riley mula sa likuran ng kanyang isip. Naiinis si Joy kapag ikinukumpara siya ng iba kay Anxiety na laging may plano. Bagamat tiwala si Joy na alam niya ang daan, agad silang napunta sa isang dead end na sinabi niyang nagbago na mula noong huling beses na naroon siya at si Sadness. Nabigla si Joy nang matuklasan niyang maaga nang nagising si Riley kaysa sa karaniwan at nagtaka kung ano ang pinapagawa ni Anxiety at ng iba. Planado ni Anxiety na maagang gumising si Riley para mag-practice ng husto upang mapabilib si Coach at ang iba pa sa kanyang hockey skills. Dumating si Val at humanga kay Riley na tila determinado sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Inisip ni na Anxiety at ng iba na ito ay isang magandang pagkakataon upang mas makilala si Val. Sa wakas, narating ni na Joy at ng iba ang stream of consciousness. Sinabi ni Sadness na kailangan may isang tao sa console upang tawagin sila pabalik. Kaya't nag-volunteer sila kay Sadness na umakyat sa tubo pabalik sa headquarters at maghintay sa signal ni Joy upang tawagin sila pabalik. Pinilit ni Anxiety si Riley sa paniniwalang kung magaling siya sa hockey, hindi siya kailanman magiging mag-isa. Kalaunan, inimbitahan ni Val si Riley na makipag-hangout sa kanyang mga kaibigan at mabilis na naging awkward si Riley, hindi alam kung paano mapapabilib ang ibang mga babae. Nang tanungin siya ng mga babae kung anong klaseng banda ang gusto niya, nag-alala si Riley na ang tipo niyang mga banda ay hindi niya ikakakol. Sa halip, sarkastiko niyang pinagtawanan ng Get Up and Glow na hindi sinang-ayunan ni na Bree at Grace. Biglang naputol ang stream na pinagdadaanan ni na Joy at nang iba nang tamaan sila ng alon. Kinagabihan, pinakabahan ni Anxiety ang lahat tungkol sa malaking araw bukas. Samantala, bumalik sina Joy at ang iba nang hindi sila makatawid sa bangin. Saglit na nalungkot si Joy nang hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil umaasa sa kanya ang iba para sa lahat ng sagot. Inamin niyang hindi niya rin alam ang sagot sa nangyayari sa kanila. Pinagaan ng iba ang kanyang loob at sinigurado sa kanya na susuportahan nila si Joy. Dumating sila sa Imagination Island kung saan nabigla sila nang makita na ginagamit ni Anxiety ang mind workers upang mag-isip ng mga posibleng masamang sitwasyon na maaaring harapin ni Riley bukas. Nag-alala si Disgust na ginagamit ni Anxiety ang imahinasyon ni Riley laban sa kanya na nagdulot ng kanyang kawalan ng pahinga at pag-aalala para sa malaking araw. Kaya't kinontrol ni na Joy at ng iba ang isa sa mga booths upang lumikha ng mga nakaka-relax na eksena para makapagpahinga si Riley. Bagaman nag-aatubili sa una, kalaunan ay nahikayat niya ang iba na sumang-ayon sa kanya, at tumakas sila nang dumating ang Mind Cops. Tumakbo sina Joy at ang iba patungo sa parada ng Future Careers at ginamit ang isa sa mga floats upang makatakas sa ere. Matapos sirain ang Imagination Room, nagsimula ng magpanik sina Anxiety at ang iba, dahil hindi sila sigurado sa komento ni Coach Roberts para kay Riley. Kaya't nagdesisyon silang ipanakaw sa kanya ang notebook ng coach. Kinuha ni Sadness ang telepono ni Boredom upang magamit ang console para mapigilan si Riley. Natagpuan ni Anxiety si Sadness sa kwarto, ito ay nakatago sa ilalim ng kumot. Ipinaliwanag ni Sadness na hindi ito ang tunay na pagkatao ni Riley, ngunit iginiit ni Anxiety na ito ang kailangan niyang maging katauhan ngayon. Nabigla sila nang makita ang komento ng coach na hindi pa handa si Riley para sa team. Inutusan ni Anxiety ang isang brainstorming upang mag-isip ng plano upang mapabilib ang coach ng gusto upang mapabilang si Riley sa team.
Sinira ni Joy ang maraming ideya hanggat maaari dahil nag-aalala siya na bawat isa ay makakasakit lang kay Riley. Habang nasa gitna ng bagyo, iminungkahi ni Fear na kunin ang pinakamalaking bomb area na maaari nilang makita upang makatakas sa bagyo, sa kabila ng pagkadismaya ni Joy. Habang nahuhulog mula sa langit, kinuha ni Fear ang isang parachute na kanyang tinago. Kalaunan, binago ni Riley ang isang hibla ng kanyang buhok upang magmukhang kaayon ng team habang si Anxiety at ang iba ay nagplano ng 3 goals upang muling pag-isipan ni Coach Roberts ang kanyang desisyon. Upang maisagawa ang kanilang plano, nagmadali si Anxiety sa pagbuo ng corrupted sense of self ni Riley na nagdulot sa iba na magkaroon ng parehong bulok na paniniwala na binuo ni Anxiety. Habang halos natapos na ni Anxiety ang kanilang bersyon ng sense of sense ni Riley, nagmadali sina Joy at ang iba upang hanapin ang lumang sense of self ni Riley na itinapon sa likod ng isip nito. Bagaman na-recover nila ito, natapos ni Anxiety ang corrupted na bersyon ngunit nabigla nang makita na nagtapos ito sa paniniwalang hindi sapat si Riley. Tinulungan ni Embarrassment si Sadness upang maibalik ang iba ngunit bago pa nila magawa, sinira ni Anxiety ang tubo patungo sa headquarters. Samantala, nagpakitang gilas si Riley upang mapabilib ang coach sa pamamagitan ng pag-score ng mga goals, kahit na kailangan niyang nakawin ito mula sa kanyang mga kakampi. Sa kanyang pagkadismaya, naging marahas siya at itinulak si Grace nang subukan nitong harangan siya. Pinaupo siya ng coach sa penalty box dahil sa kanyang agresibong paglalaro, kung saan siya nag-breakdown, napagtanto na hindi siya sapat. Agad na bumalik si Joy sa headquarters upang makita si Anxiety na nawawala ng kontrol at nagdudulot ng windstorm sa paligid ng console habang sinusubukang kontrolin ang lahat. Ito ang naging sanhi ng anxiety attack ni Riley na napansin ni Brie at Grace at kanilang sinuri siya. Hindi nila mabunot ang corrupted sense of self, hinikayat ni Joy si Anxiety na bitawan ang kanyang bersyon ng pagkatao ni Riley. Nang gawin ito, nakuha nila ang sense of self ni Riley at ibinalik ang kanyang dating sarili. Habang nakikipag-usap kay Anxiety, napagtanto ni Joy na ginagawa niya rin ang parehong bagay na pinipili kung sino ang nais niyang maging si Riley sa pamamagitan ng mga masasamang alaala sa sistema ng paniniwala. Napagtanto ni Joy na lahat ng bagay, mabuti man o masama, ay bumubuo kung sino si Riley at nagiging mas mabuting tao ito. Nalikha nito ang isang nagbabagong sense of self na binuo mula sa lahat ng kanyang karanasan hanggang ngayon. Niyakap nila ito upang tanggapin kung sino siya, na nagpatahimik sa kanya at napawi ang anxiety attack. Matapos magkaayos sa kanyang mga kaibigan, tumangala si Riley nang may pag-asa na makakabalik sa laro. Tinulungan siya ni Joy na ma-enjoy ang natitirang bahagi ng laro at pinahahalagahan ang bawat sandali. Sa pagsisimula ng bagong taon ng paaralan, sabik na naghihintay si Riley sa desisyon ng coach at kahit na hindi siya nakapasok, masaya siyang magsisimula ng bagong taon sa paaralan. Umaasang makakasama rin siya sa team. Mas naging mahusay si Joy sa paghawak kay Anxiety kapag nagsimula itong magpanik at sumali si Pouchy sa grupo bilang sidekick ni Amber. Nanatiling konektado si Riley sa kanyang mga kaibigan na sina Grace at Brie habang naging kaibigan din si Val at ang kanyang team. Minahal nina Joy at ng iba pang emosyon ang bersyong ito ni Riley sa kabila ng mga magagandang at masasamang karanasan at nagtulungan upang gawing pinakamahusay na bersyon si Riley.